Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba eh. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM. Today is the chairman of 5 committees: Foreign Relations, Electoral Reforms and People's Participation, Cooperatives, Social Justice, Welfare and Rural Development, and Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Let us all welcome Senator Amy Marcos. Hi ma'am, magandang hapon. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat at overdue na ako dito. Medyo na-late ako, pasensya. Galing pa sa Visayas, hindi maganda ang panahon. At namigay pa tayo ng kung ano-anong mga CLOA, yung mga titulo ng Agrarian Reform Beneficiaries. Dahil bill ko yun, kaya't yun nga, talagang pinagpipilitan ko ipaliwanag sa kanila kung gaano kahalaga. Alam naman nila, tagal-tagal nilang inantay eh. So, thank you very much sa inyong lahat. Nag-privilege speech ako. Minabuti ko na mag-intay hanggang maipon ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi, lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, sa kasamaang palad, wala naman akong napala. At nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso. Parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga. Wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon. Nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon. At sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat ko yung edad ko. Noong 1983 sa Batasan Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State Ditas Teodoro at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for 3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007. 2016 hanggang 2020, ako na ang Vice Chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on 3rd reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung
ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So, nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget kasi andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di mag-taste din tayong konti. Pero ma'am, kung hindi i-recommit sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, kung yun na maging desisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level na i-address yung mga controversial provision ng budget? Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned, under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwian sa 2019 budget at kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba? Kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na. Zero na nga yung operating expenses niya. At pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Gano'n din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a budget is simply a veto. A line item veto. However, Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan
mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag. Ang haba pa, ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure projects. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Ma'am, dun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part ho kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala na nangyari dyan sa 2025 Hindi budget? ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtyagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, baka tapos ilang meeting na informal, sangkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Nung November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang 6:00 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko. At doon, nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung Hindi iba talaga, nabasa yun. hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung
Sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace po, as Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Ma'am, Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that So, I would sinadya be niyong huwag compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. Mhm.